Kapatid ko, buong puso, buong pananampalataya, at nang may matinding pagnanais ay ipapanalangin ko ito ng mas masinsinan, mas malalim, at mas mariin para sa iyo. Ang iyong kagustuhan ay napakaganda at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay ng lahat ng mabuti at perpektong kaloob, at nais niyang mapuspos ka at magamit ka niya ng ganap. Narito ang napakamakapangyarihan at taimtim na panalangin na nakatuon sa iyong kahilingan, sa harap ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Dasal ang pagtanggap ng kaloob ng banal na Espiritu. Sa iyo, o dakilang Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu, ang Diyos na iisa sa kalikasan at tatlo sa persona, lumalapit ako ng mailubos na paggalang, pagpapakumbaba, at matibay na pananalig. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng buhay, ng lahat ng biyaya, at ng lahat ng kaloob na espiritual. Ikaw ang nagsabi sa iyong salita, humingi kayo, at kayo'y bibigyan, maghanap kayo, at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo, at kayo'y bubuksan. At ngayon, o Panginoon, kasama ang aking kapatid na ito, ay humihingi kami, naghahanap at kumakatok sa iyong banal na harapan, upang matanggap ng ganap, masagana, at magpakailanman ang mga dakilang kaloob na inihanda mo para sa amin. Amang makapangyarihan, ikaw na naglikha sa amin ayon sa iyong wangis at kawangis, ikaw na nagtakda ng aming kapalaran, bago pa man itatag ang sanlibutan, ibinubuhos ko ang aking panalangin sa iyo. Ikaw ang nagbibigay ng masagana at hindi nagkakait ng mabuting bagay sa iyong mga anak. Ayon sa iyong pangako, ipinadala mo ang banal na espiritu upang manahan sa amin at ipamahagi ang iyong mga kaloob ayon sa iyong kagustuhan. Kaya't Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko na ipagkaloob mo sa kanya ang bawat kaloob na hinihiling ng kanyang puso, at higit pa rito, punuin mo siya ng iyong espiritu upang ang lahat ng kaloob na ito ay gumana ng buong lakas, nang walang hadlang at nang lumalago sa kanyang buhay araw-araw. Panginoong Jesus, ikaw ang anak ng Diyos na nagsabing, kung hindi ako aalis, hindi paririto ang tagaturo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y aking susugin sa inyo. Ikaw ang humiling sa Ama para sa amin, at dahil sa iyong sakripisyo at tagumpay, binuksan mo ang daan upang makatanggap kami ng lahat ng biyayang espiritual. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman, at sa iyo nakatago ang lahat ng kayamanan ng pagkaunawa at katalinuhan. Kaya't Panginoon, hinihiling ko na ipamana mo sa aking kapatid ang mga kaloob na ito na binili mo ng iyong sariling dugo. Ikaw na nagturo ng may kapangyarihan, ikaw na nangaral ng may katapangan at habag, ilagay mo ang iyong sariling espiritu ng pagtuturo at pangangaral sa kanya, upang kapag siya ay nagsasalita o nagtuturo, tila ikaw din ang nagsasalita at nagtuturo sa pamamagitan niya. Gawin siyang kasangkapan na hinubog ayon sa iyong sariling puso at isipan. Banal na Espiritu, ikaw ang tagatulong, ang tagaturo, ang espiritu ng katotohanan, at ang tagapamahagi ng mga kaloob, lumalapit kami sa iyo ng buong puso. Ikaw ang nakakaalam ng lahat, nakaunawa ng lahat, at nagbibigay ng kakayahang makilala ang malalalim na bagay ng Diyos. Ayon sa 1 Korinto 12, ikaw ang nagkakaloob ng bawat kaloob ayon sa iyong sariling kagustuhan, at ang nais mo ay ibigay ang mga ito upang mapabuti ang lahat at luwalhatiin ang Diyos. Kaya't ngayon, Banal na Espiritu, hinihiling ko na bumaba ka ng masagana sa buhay ng aking kapatid, at ipamahagi mo sa kanya ng ganap ang mga sumusunod na kaloob. Kaloob ng karunungan, bigyan mo siya ng kakayahang maunawaan ang malalalim na lihim ng Diyos, ang tamang paggamit ng kaalaman, at ang kakayahang gumawa ng mga pasyang naaayon sa kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang karunungang ito ay hindi galing sa sanlibutan, kundi ang karunungang galing sa itaas, na dalisay, mapayapa, maamo, masunurin, puno ng habag at mabuting bunga, walang pagtatangi at walang pagkukunwari. Ang kanyang buhay ay maging patunay na ang Diyos ay nagsasalita at gumagana sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya at pamumuno. Kaloob ng kaalaman, punuin mo ang kanyang isipan at puso ng kaalaman tungkol sa Diyos, sa iyong salita, sa iyong katangian, at sa iyong mga layunin. Bigyan mo siya ng kakayahang makatanggap at makaunawa ng mga pahayag na galing sa iyo, na hindi alam ng iba. Ang kanyang isipan ay maging imbakan ng katotohanan, na anumang oras ay may maibahagi, maituro, at masagot na naaayon sa katotohanan, upang hindi siya maligaw o malinlang ng anumang maling aral o paniniwala. Ang kaalamang ito ay magiging ilaw sa kanyang landas at lakas sa kanyang buhay. Kaloob ng pag-unawa, buksan mo ang kanyang espiritual na paningin at pandinig, upang maunawaan niya ng lubos ang kahulugan, lalim, at diwa ng iyong salita at ng iyong mga kilos. Bigyan mo siya ng kakayahang makilala ang pagkakaiba ng tama sa mali, ng katotohanan sa kasinungalingan, at ng kalooban ng Diyos laban sa kalooban ng tao o ng masama. Kapag siya ay nakakarinig o nakakabasa, agad na papasok ang liwanag sa kanyang puso at isipan, at malinaw niyang makikita ang iyong hangarin. Huwag na huwag siyang manatiling malabo o nalilito sa anumang bagay na naukol sa Diyos. Kaloob ng pagtuturo, gawin siyang tapat, mahusay, at mabisa na guro ng iyong salita. Ilagay mo sa kanyang bibig ang mga salitang galing sa iyo, at sa kanyang isipan ang paraan kung paano ipapaliwanag ang katotohanan ng malinaw, madaling intindihin, at nakapagpapabago ng buhay. Kapag siya ay nagtuturo, hayaan mong ang iyong presensya ay nararamdaman, at ang mga salitang lumalabas ay may kapangyarihan na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng puso, na nagpapabago ng isip at nagpapatibay ng pananampalataya.
Ang kanyang pagtuturo ay magiging matibay na pundasyon para sa marami. Kaloob ng pangangaral, bigyan mo siya ng tapang, sigla, at matinding damdamin sa pagpapahayag ng iyong salita. Ilagay mo sa kanya ang apoy ng banal na espiritu, upang kapag siya ay nangangaral, ito ay hindi lamang salita, kundi may kasamang kapangyarihan at patunay. Ang kanyang boses ay magiging instrumento mo upang gisingin ang mga natutulog sa kasalanan, palakasin ang mga mahihina ang loob, aliwin ang mga nalulungkot, at patatagin ang mga nananampalataya. Ang kanyang pangangaral ay magbubunga ng kaligtasan, pagbabago, at paglago ng kaharian ng Diyos. Amang, Anak, at Banal na Espiritu, idinadalangin ko na ang mga kaloob na ito ay hindi lamang ibigay sa kanya, kundi manahan, tumubo, at magbunga ng sagana sa kanyang buhay habang buhay. Tanggalin ninyo ang anumang hadlang, anumang kawalan, anumang kahinaan, o anumang bagay na maaaring makahadlang sa ganap na pagkilos ng mga kaloob na ito. Turuan niyo siya kung paano panatilihing masigla at gumagamit ng mga ito araw-araw, para sa iyong kaluwalhatian at para sa kapakanan ng iyong bayan. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ang Panginoon at Tagapagligtas, idineklarari na tanggap didi. Diyan vid kaloob ng banal na espiritu, diyan karunungan, kaalaman, pagkunawa, pagtuturo, jifi pangangaral, ipinagkaloob di ng Diyos Diyos Anak, jifi Diyos Espiritu Santo. Yan ay gumagana di iyong buhay, lumalago, yeki nagbubunga ng sagana mula ngayon ni magpakailanman. Ang papuri, luwalhati, at kapangyarihan ay ibinabalik ko sa inyo, o dakilang Diyos, dahil alam kong narinig ninyo ang aking panalangin at tiyak na tinutupad ninyo ito ayon sa iyong salita at pangako. Amen. Amen.